Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Pagkatapos ay sinabi ng mga pari at ng mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat lang na mamatay ang taong ito sapagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ni Yahweh upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ni Yahweh na inyong Diyos. Sa gayon, magbabago siya ng isip at hindi na itutuloy ang parusang inilalaan laban sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Kapag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. At ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, sapagkat alam ninyong sinugo ako ni Yahweh upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga pari at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinapasabi ni Yahweh. Subalit si Jeremias ay binantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagapagbautismo iyon. Siya'y muling nabuhay, kaya't nakakagawa ng mga himala. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo.
Nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay sa dalaga ang ulo ni Juan. Kaya't pinapugutan nila si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At that time, Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him." Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison because of Herodias, his brother Philip's wife. For John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered him a prophet. On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for them and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Prompted by her mother, she said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." The king was distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he ordered that her request be granted and had John beheaded in the prison. His head was brought in on a platter and given to the girl, who carried it to her mother. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. When